Deuteronomio Kapitulo 4. Buod ng Tipan. At ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan, na aking itinuturo sa inyo, upang sundin ninyo, upang kayo'y mabuhay, at pumasok, at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong minggatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon tungkol kay Baal-peor, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal-peor, ay nilipol ng Panginoon mong Diyos sa gitna mo. Ngunit kayong umayon sa Panginoon ninyong Diyos ay nanggabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan, na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawing gayon sa gitna ng lupain na inyong paruroonan upang ariin. Ingatan nga ninyo at inyong isagawa, sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao, na makakarinig ng mga palatuntunang ito, at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. At anong dakilang bansa nga, ang may mga palatuntunan at mga kahatulang napakatuwid na gaya ng buong kautosang ito, na aking inilalagda sa harap ninyo sa araw na ito. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili, at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap, baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka manggahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanan mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. At kayo'y lumapit at tumayo sa ibaba ng bundok, at ang bundok ay nagnenggan sa apoy hanggang sa kaibuturan ng langit, sangpo ng kadiliman, ulap, at sali-salimuot na kadiliman. At ang Panginooy nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy, inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita, ang inyo lamang narinig ay isang tinig. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin, sa makatuwid bagay ang sangpang utos, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon, na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan, upang inyong manggagawa sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y mangagpakasama, at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid. Nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. At baka iyong ay tingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, sangpo ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin, at paglangkuran, na binahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Ngunit kinuha kayo ng Panginoon, at hinango kayo sa hernong bakal, sa Ehipto, upang kayo'y maging sa kanya'y isang bayang mana, gaya sa araw na ito. Bukod dito'y nagalit sa akin ang Panginoon dahil sa inyo, at sumumpa na ako'y hindi tatawid sa Jordan, at hindi ako papasok sa mabuting lupaing yaon, na ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyo na pinakamana. Kundi ako'y nararapat mamatay sa lupaing ito, ako'y hindi nararapat tumawid sa Jordan, ngunit kayo'y tatawid, at inyong aariin ang mabuting lupaing yaon. Mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos, na kanyang pinagtibay sa inyo, at kayo'y gumawa ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay na ipinagbawal sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibugho ang Diyos nga. Pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang inyong mga anak, at nagluwat kayo ng malaon sa lupaing yaon, at nagpakasama kayo, at gumawa kayo ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay, at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos, upang mangkahiin ninyo siya sa kagalitin.
Kay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaan sa Jordan, upang ariin, hindi ninyo mapatatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na malilipol. At pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan, at kayo'y malalabing kaunti sa bilang sa gitna ng mga bansa, na pagdadalhan sa inyo ng Panginoon. At do'y maglilingkod kayo sa mga Diyos, na yari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato na hindi nangakakakita, ni nangakakarinig, ni nanggakakain, ni nangakakaamoy. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos, at iyong masusumpungan, kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapigatian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos, at iyong didinggin ang kanyang tinig. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawang Diyos, hindi kanya pababayaan, nililipulin kanya ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Sapagkat ipagtanong mo nga sa mga araw na nagdaan, na nanggona sa iyo, mula ng araw na lalangin ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa, at mula sa isang hangganan ng langit hanggang sa kabila, kung nagkaroon ng gaya ng dakilang bagay na ito, o may narinig na gaya nito. Narinig ba kaya kailanman ng mga tao ang tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy, gaya ng narinig mo, at nabuhay? O may Diyos kaya na nagsikap na yumaon at sumaikop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa, sa pamamagitan ng mga tukso, ng mga tanda, at ng mga kababalaghan, at ng pagbabaka, at ng makapangyarihang kamay, at ng unat na bisig, at ng mga malaking kakilabutan ayon sa lahat na ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto, sa harap ng iyong mga mata. Sa iyo ipinakita ito, upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit ay ipinarinig niya sa iyo ang kanyang tinig, upang kanyang turuan ka, at sa ibabaw ng lupa ay kanyang ipinakita sa iyo ang kanyang dakilang apoy, at iyong narinig ang kanyang mga salita sa gitna ng apoy. At sapagkat kanyang inibig ang iyong mga magulang, kaya kanyang pinili ang kanyang binhi pagkatapos nila, at inilabas kanya sa Ehipto ng kanyang pagharap, ng kanyang dakilang kapangyarihan. Upang palayasin sa harap mo ang mga bansang lalong malalaki at lalong makapangyarihan kaysa iyo, upang ikaw ay kanyang papasukin, na ibigay sa iyo na pinakamana ang kanilang lupain, gaya sa araw na ito. Talastasan mo nga sa araw na ito at isa puso mo, na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. At iyong iingatan ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, upang ikabuti mo, at ng iyong mga anak pagkamatay mo, at upang iyong mapalaon ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing yaon, na ibinigay sa iyo magpakailanman ng Panginoon mong Diyos. Nang magkagayo inihiwalay ni Moises ang 3 bayan sa dako roon ng Jordan sa dakong sinisikatin ng araw. Upang ang nakamatay ng tao ay tumakas doon, na nakamatay sa kanyang kapwa na hindi sinasadya, at hindi niya kinapopootan ng panahong nakaraan, at sa pagtakas sa isa sa mga bayang ito ay mabuhay siya. Sa makatuwid bagay sa Beser, sa Ilang, sa kapatagang lupa, naukol sa mga Robnita, at sa Ramat sa Galaad, naukol sa mga Gadita, at sa Golan sa Basan, naukol sa mga Manasita. Inilatag ni Moises ang kautusan sa harapan ng bayan. At ito ang kautosang sinalaysay ni Moises sa harap ng mga anak ni Israel. Ito ang mga patuto, at ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan, na sinalita ni Moises sa mga anak ni Israel, nang sila'y lumabas sa Ehipto. Sa dako paroon ng Jordan, sa libis na nasa tapat ng Beth-peor, sa lupain ni Sehon na hari ng mga Amorreo na tumatahan sa Hesbon, na siyang sinaktan ni Moises at ng mga anak ni Israel, nang sila'y umalis sa Ehipto. At kanilang sinakop ang kanyang lupain na pinakara, at ang lupain ni Og na hari sa Basan, ang 2 hari ng mga Amorreo, na nangasa dako paroon ng Jordan sa dakong sinisikatin ng araw. Mula sa Aror na nasa hangganan ng libis ng Arnon, hanggang sa bundok ng Sayon, na siya ring Herman. At ang buong Araba sa dako roon ng Jordan sa dakong silanganan, hanggang sa dagat ng Araba sa ibaba ng gulod ng Pisga.